Magkaibigang Albularyo at Aswang Canole Horror Story. Noon pa man, tinututulan na ni Ben-Hur ang gawain ni Teban at ni Saturno. Si Saturno ay isang aswang, habang si Teban ay isang albularyong kaliwa. Sa tuwing nagkikita sila sa kalsada, hindi sila nagkikibuan dahil baka kung saan lang mapunta. Katunayan, si Ben-Hur ay meron ng edad, habang si Teban at si Saturno mga nasa 50 pa lang. Isang hapon, si Ben-Hur at si Saturno ay nagkasalubong. Saturno! Saan ka ba nang galing? Palagay ko'y meron ka na namang inaswang. Wika ni Ben-Hur. Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan, tandang Ben-Hur. Saturno, kay tanda kong ito nakuha mo pa akong lokohin. Teka nga tanda, ano bang gusto mong mangyari ha? Saturno, ang akin lang naman, huwag yung ginagawa nyo sa mga dayuhan. Porket yung mga ibang taga dito, alam nilang ganyang kayo wala kayong makuha sa kanila. Saturno, binabalaan kita. Ngayon hindi ko man kayo kayang gapiin. Pero darating ang araw na merong taong sisira sa inyong dalawa. Hoy tandang Ben-Hur, binabalaan kita. Sa susunod na magkikita tayo, ipapatira kita kay Teban. Si Teban? Si Teban baka mo? Ay walang magagawa sa akin yun. Kung baga sa suntukan, kanan ang gagamitin ko. Siya kaliwa. Mas malakas ang kanan kesa sa kaliwa. Sana'y naiintindihan mo ang sinasabi ko, Saturno. Pagkatapos ng kanilang sagutan, si Teban naman ang nasalubong ni Ben-Hur. Ay, saan tayo galing, Teban? Pakawari ko'y pinuntahan mo yung dayuhan no? Siguro'y kinurakutan mo. Pang-aasar ng matandang Ben-Hur. Di naman, ikaw talaga. Saan ba punta mo, tatang Ben-Hur? Dyan lang, mangunguhan ng halamang gamot. Ipangtatapal ko sa aswang at sa albularyo. Hindi maintindihan ni Teban ang ibig sabihin ni tandang Ben-Hur nang dahil dito nagpatuloy na sa paglalakad ang matanda. Yun ding oras na yon, nagkita si Teban at si Saturno at kanilang napag-usapan na parehas nilang nasalubong ang matandang Ben-Hur. Utod ng kayabangan ang matandang yon. Saturno, bakit di mo pa yun sentensyahan? Wika ni Teban. Hayaan mo Teban, may araw din sa akin yan. Alam mo'y sabi ng nanay ko, yang matandang yan talagang kontra yan sa buhay natin. Yun din ang sabi sa akin ng tatay ko, Saturno. Bakit? Hindi natin pagtulungan. Ibaon natin ng buhay ang matandang yan. Pwede. Habang si Ben-Hur ay nagpunta sa bahay ng isang dayo at nakita niyang merong isang lalaking nakasandal sa upuan na tila ba nahihirapan huminga. Pumasok doon ang matandang Ben-Hur nang walang katanong-tanong. Hinawakan niya ang lalaki at nagulat pa ang pamilya noon. Sino ho kayo? Bakit niyo po hinahawakan ang asawa ko? Wika nung babae. Iha! Alam mo'y etong asawa mo may sakit. Alam ho namin. Bakit ho ba? Dire-diretso kayong pumapasok, di man lang kayo tumatawag. Iha, gusto ko lang namang sabihin sa'yo na yung nagbigay ng sakit dito ay si Teban. Si Teban? Yung manggagamot? Oo, yan ang manggagamot na hindi nakakapagpagaling. At meron pa siyang kakuntsaba. Si Saturno, isang aswang. Aswang? Manong, wala hong ganon, hindi ho totoo yun. Iha,
Makinig ka sa akin. Wala pa tayo sa high-tech na teknolohiya. Kaya't sa panahon ngayon, marami pang ganyan. Umalis na ho kayo. Aalis ako kapag tapos ng ginagawa ko. Ano ho bang ginagawa nyo? Hawak nyo lang po yung asawa ko. Tumahimik ka, iha. Maya-maya pa yung lalaking parang hindi na makahinga ay nagising at sinabing, ayos na ako. Biglang naging maayos ang paghinga ko. Wika nung lalaki. Sige na, iho. Alis na ako. Teka, sino ho kayo? Ako si Ben-Hur. Pinagaling lang kita. Maraming ginagawang kabulastugan ang dalawang yun. Pero sa tuwing meron silang gagawin na hindi maganda, lagi itong kinokontra ni Tandang Ben-Hur. Kahit saang baryo pa sila magtungo, nasusundan sila ni Tandang Ben-Hur dahil ito ay may alagang ibon na kaya niyang intindihin yung sinasabi nun sa pamamagitan ng kanilang isipan. Teban! Teban! Ano yun, Saturno? Anak ng asong walang bayag. Bakit? Ba't ka nagagalit? Yung dayo. Pinuntahan daw ni Ben-Hur. Pinagaling. Kala ko pa na may magkakapera tayo doon. Ikaw naman kasi. Hindi mo dinamihan yung nilagay mo sa kanya. Ako pagpunta ko ron, nilagyan ko pa nga uli kaya lang dahil sa magkaiba yung kaya nating gawin, hindi ko pwedeng dagdagan yung sayo. Ako kunwaring tinawas ko lang. Ay nako, talagang napupuno na ako sa matandang yun. Sa kaparehas na oras ay pinuntahan ni Saturno at ni Teban ang bahay ni matandang Ben-Hur. Inabutan nilang kasalukuyan itong kumakain ng tanghalian. Tandang Ben-Hur, lumabas ka dito. Kausapin mo kami ng maayos. Ikaw pala. Saturno. Teban. Kami nga. Lumabas ka rito, tanda. Nandyan na, sandali at kumakain ako, huwag kayong bastos. Napikon ang dalawa sa sinasabi ni Tandang Ben-Hur. Nang dahil doon pumasok ito sa loob ng bahay, pero hindi sila tumagal ng 5 segundo sa loob. Pakawari ni Teban at ni Saturno ay napakainit at para ba silang sinisilaban. Ano bang problema? Sabi ko antayin niyo ko sa labas. Papasok tapos lalabas kayo. Ano bang atin ha? Teban, Saturno! Tanda, ikaw ba talaga'y hindi titigil ha? Saan? Tanda, wag na tayong magbulahan. Nagtatrabaho kaming dalawa ni Teban, pero sinasabotahe mo kami. Siya nga naman, tanda. Nakakainis ka na! Yun ba? Oo. Kasi ayon sa aking kalaman, ay yung dalaway merong pinagkakakitaan pagdating sa mga dayuhan. Bakit naman ganon, Saturno? Teban, bakit hindi kayo magbalat ng buto para kumita kayo? Ano bang ginagawa nyo sa kinikita nyo? Di ba pinang-iinom nyo lang? Kahit saan namin dalhin, yung kinikita naming dalawa ni Teban ay wala ka ng pakialam. Huling warning na to sa'yo, Tandang Ben-Hur. Kapag sinabotahe mo pa yung lakad namin, may kalalagyan ka sa akin. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, tanda! Aba, ang galing Alam nyo, yung mga taong salita ng salita ay wala namang kayang gawin. Ikumpara natin sa asong tahol ng tahol. Kapag ang aso ay tumatahol, hindi marunong mangagat. Samantalang ang asong nakatali at tahimik ay bigla na lang kumakagat. Sa nakikita ko sa inyong dalawa, tahol kayo ng tahol Nang dahil dyan hindi ako naniniwala sa mga walang kwentang banta nyo sa akin. Tignan na lang natin sa mga susunod na araw. Isang araw, si Saturno at si Teban ay nagtungo sa kabilang bayan. Meron silang dalang sako, tapos ang laman nun ay mga saha ng saging. Nakikita sila ng alagang ibon ni Tandang Ben-Hur
at agad itong nagsumbong. Kinahapunan sinalubong ni Tandang Ben-Hur yung dalawa at inasar. Hop! Saan kayo galing? Wika nito sa kanila. Bakit? Ano bang pakialam mo? Siya nga naman, ano bang pakialam mo ha, Ben-Hur? Meron akong pakialam. Mali eh. Dapat pala'y sinabi ko sa may-ari ng namatayan na yung bangkay kinuha nyo. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ka namin maintindihan, Ben-Hur. Oy, Saturno! Ikaw, magaling kang magsinungaling pero meron akong mata kahit saan kayo magpunta. Nang dahil sa bistado na ang dalawa at hapon na rin yun, medyo liblib ang lugar. Dito ay nagplano silang patayin ng matanda. Unang sinabi ni Teban, kung talagang matapang siya ay lalaban siya ng harapan. Dito tayo, Tandang Ben-Hur. Walang gamit. Suntukan lang. Patay kung patay. Wika ni Teban. Dalawa, laban sa isa. Hindi bale. Kahit nga 5 pa kayo hindi ko kayo uurungan. Maya-maya pa, nagtungo sila sa loob ng kagubatan para wala nang dadaan pang tao at dito ay nagsuntukan si Teban at si Tandang Ben-Hur habang si Saturno ay nanonood lang at kumakain pa ng mani. Ano? Kaya mo pa? Pang-aasar ni Teban. Teban, nakatama ka lang ng isa. Akala mo'y nanalo ka na. Dapat kapag tatama ka, siguraduhin mong yung hindi na ako mapapabangon. Muling sumugod si Teban kay Tandang Ben-Hur pero sa pagkakataong yon, hindi napansin ni Teban na si Tandang Ben-Hur ay may hawak na anting-anting sa kanan nitong kamao. Pagsugod ni Teban, isinalubong ng matandang Ben-Hur ang kanyang kamao sa panga ni Teban nang dahil doon, lungay-ngay si Teban nang ito ay bumalagsak sa lupa. Hoy ikaw, anong tinatayo-tayo mo dyan ha, Saturno? Sugod na! Teban! Teban! Anong ginawa mo sa kanya? Katulad ng napag-usapan. Patayan kung patayan. Pero nang daya ka, Ben-Hur. May hawak kang agimat sa kanang kamao mo. Alam mo, Saturno, hindi naman ako lalaban ng parehas sa inyo. Katulad niyan, matanda na ako. Patay na yung kasama mo. Lungay-ngay na yung malaki niyang panga. Ikaw na ang susunod. Halikat nang sabay ko na kayong ibaon. Tampalasan kang matanda ka. May araw ka din. Iniwanan ni Saturno ang bangkay ni Teban. Nang dahil dito, naghukayang matanda at ibinaon na lang doon yung katawan ni Teban. Bago niya iwanan ang kanyang katawan, nagwika pa ang matandang Ben-Hur nang, alam mo, sayang ang pagiging albularyo mo. Ginamit mo lang sa mali. Kung tinularan mo ko, di sana'y kahit paano, tatanda ka ng katulad ko. Kabata mong namatay, Teban. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpatay ko sa'yo. Diyan ka na, pakikinabangan ka na ng lupa. Wika nung matanda. Pag-uwi naman ni Ben-Hur sa kanyang bahay, ang pamilya naman ni Teban ay nag-aabang sa kanya. O anong ginagawa niyo rito? Tatay, nanay at kapatid ni Teban. Lumapit ang tatay ni Teban sa kanya at sinabing, pinatay mo ang anak namin. Ha? Oh, bakit? May bago pa ba ron? Hindi ba't mamamatay tao din kayo? Tatang Ben-Hur, hindi ito ang tamang paraan ng pagpatay. Ano? Anong tama? Sabihin mo nga sa akin, Wilfredo! Sabihin mo! Ito na lang ang tandaan mo. Tandang Ben-Hur, may araw ka din. Wag kang matutulog.
matutulog pa rin ako. At kahit na matulog ako, merong nagbabantay sa akin. Magsigsilayas nga kayo sa bakuran ko. At kung gusto nyong gumante, gawin nyo. Walang pumipigil sa inyo. Bandang alas 11 ng gabi. Heto namang si Saturno ang dumadating. Alam ni matandang Ben-Hur na si Saturno yun dahil hindi niya man nakikita, kabisado niya yung amoy. Saturno! Kanina ka pa paikot-ikot sa tahanan ko. Bakit hindi ka lumapag dito nang makita mo ang hinahanap mo, Saturno? Hindi nagtagal. Si Saturno ay bumaba sa harapan ng bahay ni Ben-Hur. Nang silipin naman ito ni Ben-Hur, nakita niyang si Saturno ay malaki na ang pinagbago. Halos hindi mo na makikilala ang dating anyo nito. Lumabas ka dito. Labas! O, nandyan na. Saturno. Nakakasindak naman yang kasuotan mo. Saan ba nanggaling ang mga dahon na yan? Hindi ito dahon. Maya-maya pa, nagdatingan ang mga pamilya ni Saturno, maging ang pamilya ni Teban. Susunugin ka naming buhay dito ngayon, Ben-Hur. Wika ni Saturno, nang dahil sa dami nilang bilang, ang matandang Ben-Hur ay nagtago sa loob ng bahay. Kumpiyansa itong hindi siya basta mapapasok ng pamilya ni Saturno at ni Teban. Paikot-ikot lang sila sa bahay ni matandang Saturno hanggang maya-maya pa, yung ulo ng tatay ni Teban ay sumilip sa bintanang nakasarado dahil nagawa niya itong wasakin. Halika rito. Halika rito, tanda. Wika nito. Maya-maya pa, kusang umalis yung ulo doon dahil pakawarin niya ay para siyang nasusunog. Sige, ikot-ikutan niyo ang bahay ko. Kahit na anong gawin niyo, hindi kayo makakapasok dito. Akala naman ng matandang Ben-Hur ay hindi siya mapapasok dahil sa dami ng pangontra. Pero sa pagkakataon na yon, nagtulong ang dalawang pamilya upang basagin ang mga pangontra doon ng matandang Ben-Hur. Nagulat na lamang ito nang sirain ni Saturno yung kanyang pintuan at dere-derechong pumasok sa kusina at nakiinom pa ng tubig. Paano kang nakapasok dito, Saturno? Paano ba kamo? Simple lang, durog na ang mga pangontra mo. Ngayon, saan ka pa pupunta, ha? Nagpasukan na rin ang dalawang pamilya at napalibutan ang matandang Ben-Hur. Nagawa pang makiusap ni tandang Ben-Hur na pumunta muna siya sa kwarto upang kunin ang kanyang alas at nang sa ganon kahit paano meron siyang laban. Nagpaniwala naman sila ang hindi nila alam. Sa ilalim ng bahay ng matandang Ben-Hur ay merong lagusan. Kaya pala nagtataka sila kung bakit napakatagal lumitaw ng matanda. Nagtago na pala ito at papatagos sa sapa yung kanyang dinaanan. Naloko tayo! Naloko tayo! Wika ni Saturno at madali siyang pumasok doon. Napakadilim ng loob nun, halos wala kang makikita. Habang sinusundan naman ni Saturno si tandang Ben-Hur, nakalabas na ang matanda sa sapa at dere-derechong tumalon sa sapa at nagpatianod. Nasaan ka na, tanda? Nasaan ka na? Wika nito. Ang hindi niya alam, malayo na si tandang Ben-Hur. Ito ang ginamit niyang pagkakataon upang makatakas sa lugar. Makalipas ang 4 na araw, nagulat na lamang si Kanole dahil si tandang Ben-Hur ay umaahon sa kanyang kubo. Teka, si tandang Ben-Hur yun ah.
Anong ginagawa rito ng matandang yun? Ang layo-layo niya. Kanole! Kanole! Ako ito si Ben-Hur. Tulungan mo ko. Halika rito. Bakit? Paano ka? Kanole, patawarin mo kung napasugod ako rito. Hindi, ayos lang yun. Pero ang layo mo. Ilang araw ka nang naglalakbay. Mga ilang araw na din. Talong? Check. Kamatis? Check. Sili? Check. Hahay! Talbos ng kamote. Teka. Bakit may matandang hukluban dito? Hoy! Anong ginagawa mo rito? Ikaw, sino ka ba? Ako si Ben-Hur. Ha? Mensahero ako eh. Teka lang. Huwag kang magalit sa kanya, kaibigan ko to. Si Tandang Ben-Hur. Kala ko matandang hukluban eh. Muntik ko na tuloy maipalo sa kanya tong isang supot ng gulay. Sino ba ito, Kanole? Bakit ganyang kaangas? Anong maangas? Ganto lang akong magsalita, pero hindi ako maangas. Nagdala ako ng sulat. Kanole, uwi na ako. Sige, pasensya na. Sige. Hoy tanda, mag-iingat ka dyan ha. Baka ipakain ka ni bossing sa kapre. Baliw! Lumayas ka na nga rito! Tandang Ben-Hur, ano bang nangyari? Dito ay nagkwentuhan sila ni Kanole at natawa na lang si Kanole sa kwento ng matandang Ben-Hur. Talaga? Sa unang pagkakataon napatakbo kayo Kanole, nakakatawa mang isipin pero talagang aaminin kong naduwag ako sa kanila. Isipin mo'y dami nilang bilang. Sa bagay. Yung alaga mong ibon Ay, halika rito. Dito ka. May lumapag na ibon sa balikat ng matandang Ben-Hur. Tapos tila ba meron itong binubulong. Ano? Imposibleng makasunod sila rito. Ano? Susunod sila rito? Oo daw. Ihayaan mo. At dito, masusubukan kung gaano sila kagaling. Sige. Ay meron ka bang damit dyan yung hindi na nagagamit? Ilang araw na itong suot ko. Muntik pa nga akong hindi pasakayin sa jeep dahil iba na yung amoy ko. Meron. Sige. Kinagabihan, alas 12 ng gabi. Napansin ni Kanole na yung bantay niyang kapre sa tabing bahay ay biglang nagpakita tapos sumilip pa ito sa bintana. Ano ba yan? Kapre! Takot na wika ng matandang Ben-Hur. Huwag kang matakot dyan. Bantay ko yan. Bakit? Anong meron? Merong dumarating. May paparating. Sabi ko na nga be. Tandang Ben-Hur, darating sila. Huwag ka matulog. Sige. Kaibigan, alerto ka sige. Lumipas pa ang kalahating oras, nakapaligid na ang lahi ni Teban at ni Saturno sa paligid ng bahay ni Kanole at yung mga pananim niya ay pinagsisira pa ng dalawang pamilya. Huwag niyong sirain ang tanim ko. Nakikita ko kayo. Ayos lang. Sige, sirain niyo. Nang sabihin yon ni Kanole, nagsigawan yung mga naninira sa kanyang pananim. Ayon sa kanilang sigaw, para daw merong nangangagat. Ang totoo niyan, yung kapre ay nagpakawala ng kanyang alaga. Pinagkakagat ng ahas yung mga naninira ng pananim ni Kanole. Pero ang mga ahas na yon ay walang kamandag o venom sa Ingles. Maya-maya pa, yung mga nakagat ng ahas ay nag-ipon-ipon sa gilid. Lumabas si Kanole at ang matandang Ben-Hur. Dito nila nakita yung pamilya ni Teban at ni Saturno. Si Saturno nung mga oras na yon ay wala. Nandoon ito sa itaas at kanina pa nagpapaikot-ikot. Ang ginawa naman ng kaibigang kapre ni Kanole,
pumulot ito ng isang tipak na bato na kasing laki ng bilog ng timba at ipinukol kay Saturno habang ito'y nagpapaikot-ikot. Tinamaan si Saturno nang dahil doon napilitan siyang bumaba kung nasaan ang kanyang pamilyang nag-ipon-ipon. Anong pinuntahan niyo rito? Ha? Hindi ba ikaw si Saturno? Ako nga. Salbahe ang kapre. Salbahe! Talagang hindi ka uurungan nun. Saturno, anong atin? Ibigay mo sa amin ng matanda. Yun lang. Kung ayoko, may magagawa ba kayo? Kaya nga ako dito tumakbo dahil alam kong hindi niya ako kayang ipagkanulo. Kesa ibigay ako sa inyo, ilalaban siya ng patayan. Tama. Ikaw ba yung tatay ni Teban? Ako nga. Oh, konsentidor ka pala eh. Ayon sa kwento sa akin ni Tandang Ben-Hur, yang anak mo ay napakarami ng kasalanan. Silang dalawa ni Saturno. Tapos kinukonsinti mo pa? Sa bagay, kaliwa nga pala kayo. Ginamit nyo yung kakayanan nyo sa mali. Hindi sila nagkaintindihan nang dahil dito pilit silang tinaboy ni Kanole. Nang itaboy sila ni Kanole, bigla silang nagtalunan papaibaba. Hoy! Hindi dyan ang tamang daan! Maliligaw kayo dyan! Pang-aasar ni Kanole sa kanila. Inaantay nilang bumalik ang dalawang pamilya pero hindi na sila bumalik. Kinabukasan ng magang-maga, dito tumambad sa kanila yung napakadaming tuyong dugo ng tao dahil doon mismo sa mga pananim ni Kanole, kinagat ng mga naglalakihang ahas ang pamilya ni Teban at ni Saturno. Tignan mo ginawa ng mga yun. Imbis na maibebenta ko pa tong mga ano ko sinira nila. Tignan mo, winarak-warak yung bunga ng kalabasa. Napakasalbahe ng dalawang pamilyang yun. Pasensya na Kanole, nagdala pa ako rito ng mga taong sisira sa pananim mo. Hindi, ayos lang yun. Maliit na bagay. Kaya lang iniisip ko, meron akong babayarang utang dun sa mensahero. Ito sana ipangbabayad ko eh. Bossing! Oh, kaaga mo naman. Ano, may sulat? Hindi, wala. Maniningil ako ng pautang. Nako, bad news. Bakit? Tignan mo. Yung inaasahan kong pambayad sa'yo, sinira ng mga sumalakay kagabi. Sumalakay? Sino? Yung kalaban ni Tandang Ben-Hur. Sinasabi ko na nga ba, salot ka sa buhay ni Bossing Tanda. Anong salot? Baka ikaw tong salot kay aga-aga mong naniningil. Hindi ka ba nahihiya? Salot ka! Kung hindi dahil sa'yo, hindi dapat nasira yung pananim niya. Alam mo bang ako ang mayayari sa misis ko pag hindi ako nakasingil ngayon? Lagot ako sa misis ko. Papaluin ako noon. Papaluin ako noon, Tanda. Huwag ka nang umiyak. Bababa ako sa ibaba, sa barangay. Mangungutang ako ng pera. Paano kung walang masingil? Pera ba? O eto aray? Bakit mo ako sinampal? Sinampal lang kita ng pera. Mukha kang pera. Hindi naman sa ganon. Kung ako lang, wala naman sa akin yun Kahit na hindi ko singilin si Bossing. Kaya lang yung misis ko kasi may ari noon. Tsaka birthday ng anak ko sa isang araw. Imbitado ka, Bossing. Ako, wag ka na. Baho-baho mo Iba talagang sumusobra na ito O tama na yan. Pasensya ka na. Nakuha ko pa yung pera mo pambayad sa kanya. Hindi, ayos lang. Marami naman akong dala. At ikaw naman mensahero. Nandito pa rin ako sa mga susunod na araw. Bakit naman hindi mo ako imbitahin? Wag na. Baka yung mga sumalakay dito kagabi doon pamanggulo sa birthday ng anak ko. Maiwang ka na lang. Habang silang tatlo ay nag-uusap ng hindi makatotohanan, isa sa pamilya ni Teban ang biglang dumating at nagpapanggap pa ito na pasyente. Teka, may tao. Sino yon? May amoy. Talas naman ng pang-amoy mo.
Oo bossing ah. Nahawa na yata ako sa kakayanan mo bilang albularyo. Tao po! Tao po! May tao po rito. Nandito ho kami. Magandang araw. May nakapagsabi sa akin na meron daw manggagamot dito. Sino ho nagsabi? Nanang, di mo masabi ano? Kasi nagpapanggap ka lang. Nanang, kung inaakala nyong kaya nyong kunin ang matanda rito sa ganyang klase ng style nyo, ibulok na yan. Magtago ka pa sa mukha ng iba pero nakikita ko yung tunay na mukha mo at yung kulay ng buto mo. Nanang, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Huwag nyo na akong subukan. Lalong-lalo ka na. Kaya tanda-tanda mo na dapat sa iyo. Nagbabagong buhay ni. Nakakaawa naman ho kayo. Baka akala nyo'y katulad ako ng ibang taong madaling paslangin. Nanang, umalis na ho kayo. Isama mo na yung pamilya mo. Ganun ba? Madali mo pala akong nahuli. Oo, Nanang. Nakakaawa kayo kung papatulang ko pa kayo. Kung gusto mo bossing sabakan ko na yung matandang yan. Wag, diyan ka lang. Nanang, parang awa mo na. Nagmamakaawa na ako para sa sarili mo. Umalis ka na. Hindi! Ibigay mo sa amin si Ben-Hur. Siya ang pumatay sa anak kong si Teban. Kaya naman pinatay ni Tandang Ben-Hur yung anak mong si Teban dahil masyadong marami ng kasalanan. Alam nyo nang makasalanan ang anak nyo pero nagawa nyo pang konsintihin. Hindi na nakapagtataka na hindi lang si Teban ang mamamatay sa pamilya nyo. Kasi pare-parehas kayo ng gawain at nakalakihan na ng mga anak mo yang ipinamana nyong gawain. Sabihin mo nga sa akin, Nanang, matino ka bang tao? Sabihin mo nga. Matino ako. Huwag kang makikialam. Bakit hindi ako makikialam? Nandito siya sa bahay ko. Sinabi ng huwag kang makikialam. Ben-Hur, lumapit ka sa akin. Lumapit naman ang matandang Ben-Hur. Akala naman ng matandang babae. Nasasama si Ben-Hur sa kanya pero nagkamali siya. Dahil sa hindi makuha sa pakiusapan ni Kanole ang matanda. Ang ginawa naman ni Ben-Hur ay agad itong inundayan ng suntok sa sikmura. Tapos binali nito yung liig ng matanda. Bakit ginawa yon? Naku naman! Naku! May mamamatay na namang tao rito! Hindi sila basta namamatay sa ganon. Ano? Tunay nga ang sinabi ni Ben-Hur dahil ang matandang yon ay bumangon na parabang walang nangyari. Alam mo sa sarili mo, Ben-Hur, na hindi ako basta namamatay sa pamamagitan ng pagbali ng aking leeg. Alam ko. Ipinapakita ko lang sa iyo na kahit na nandito ako ay kaya kong manglaban. Siguro dapat na lang nating tapusin ang problemang to pero wag dito. Kasi pag dito, kung tutuusin kaya ko kayong gapiin na lahat. Nanang, umalis ka na. Wag mong antayin na tawagin ko ang aking sibat ng kalangitan. Sa tanda mong yan, hindi nun tatanggihan ng katawan mo. Kakainin ka nun ng paunti-unti. Sibat ng kalangitan? O bakit? Alam mo ba yun? Nang lalaki pa ang mata ng matanda, na tila ba alam niya kung saan nanggaling ang sibat ng kalangitan. Nang dahil doon unti-unti itong napaurong at tuluyan nang bumaba. Boss! Boss! Oh, ano yun? Bababa ako. Baka nandun pa'y pamilyang yun, palalayasin ko. Sasabihin ko sa mga taga-barangay na palayasin sila dahil mga salot sila, boss. Wag. Baka ano pang gawin nila sa'yo? Hindi! Kayang-kaya ko yun. Ito yung itak mong kalawangin Teka lang, akin mo na to, boss ha? Sige na nga, mag-iingat ka ha. Ha! Patay sa akin ang dalawang pamilyang yan. Araw ngayon, hindi sila makakaporma, bossing. Pinagbigyan naman ni Kanole ang kahilingan ng mensahero. Makalipas ang 20 minuto, bumabalik ang mensahero. Bossing! Bossing! Nilampaso ako ng lalaking mataba. Boss, tignan mo, may sugat ako sa mukha.
Yan na nga bang sinasabi ko eh. Boss, may sugat ako sa mukha, boss. Pagalingin mo to. Baka maging bingot to, boss. Di naman malalim eh. Lika nga. Tinapalan ni Canole ng dahon ng halamang Javier ang sugat ng mensahero. Tapos nun, nilagyan ng benda ang kanyang muka. Halos natakpan na rin ang ilong. Kita na lang ang bunganga at ang kanyang mata. O ayan, napala mo. Masyado ka kasing... Tama na. Tandang Benhur. Ito ang tandaan mo. Sa oras na tanggalin ko yung benda na to sa ilang araw lang ang lumipas, makikita mo, kahit na bakas ng sugat ay wala na. Ano? Ganyan ba talaga kalakas ang kakayanan ng halamang Javier? Oo naman. Alam mo bang kami lang ang meron nito? Oo, alam ko, at kayo lang din ang pwedeng makakuha nun. Siyempre, doon yun. Yung natatanaw mong kabundukan yung malaki. Ang bantay dyan, yung kaibigan naming si Sangkay Lihim. Ay, gusto ko ring makapasok doon. Ako din? Tumahimik ka na nga dyan, mensahero. Aray ko, boss naman eh. Ano, masakit pa? Hindi na. Parang pakawari ko'y ibang klaseng gamot ang nilagay mo rito. Teka, nandun pa ba sila? Wala na. Inaway ko eh. Pinalayas ng mga taga-barangay. Kaya lang, nadakma ako ng lalaking mataba. Sukat ba namang ingod-ngod ako sa lupa? Meron palang matulis na bato. Ayan, nahiwa tuloy yung aking pisngi. Yaan mo na. Makulit ka kasi eh. Nagpalipas pa ng ilang araw, ang matandang Benhur sa bahay ni Canole, pero hindi na sila bumalik. Canole, maraming salamat sa pagkupkup mo sa akin, pero kailangan ko nang umuwi ng tahanan ko. Sa pag-uwi ko, inaasahan kong hindi na maayos ang aking tahanan. Pwede bang makahingi ng dagdag proteksyon sa sarili? Walang problema. Kumuha ka nito. Diyos ko! Hindi nga! Bibigyan mo ako nito! Oo naman. Sige na, kunin mo. Maraming salamat, Canole. Hindi ko akalaing sa pagpunta ko rito bibigyan mo ko ng halamang Javier. Napakadaming kayang gawin nito. Talagang madami. Pag nagkaroon ka ng pasyenteng inaswang, pitpitin mo lang yan. Tapos yung patak niyan, isama mo sa isang basong tubig. Ipainom mo. Makita mo isusuka nun yung pinakain ng inaswang. Maraming salamat At hindi lang yan, dalhin mo ito. Itong itak mo? Baka bawal ito sa barko. Hindi nila makikita yan. Merong basbas ko yan at punong-puno ng usal. Ang dahil doon kahit na halongkatin nila yung bag mo, kapkapan ka, hindi nila makikita yan. Iba ka talaga, Canole. Talagang napakalaki ng hanga ko sa'yo. O sige na, mag-iingat ka at kung sakaling anuman ang mangyari, sumulat ka sa akin at kung hindi ka tigilan ng dalawang pamilyang yun, ako na mismo ang pupunta sa'yo. Dapat nga sumulat ka na lang para hindi ka na nagsayang pa ng pera. Oo nga. Sige na. Alis na ako Sige. Makalipas pa ang ilang araw, ang mensahero ay tuluyan ng gumaling. Nandoon siya sa bahay ni Canole at siya mismo ang nagtanggal sa benda ng muka. Basing! Oh, bakit parang ang gwapo-gwapo ko ngayon? Ngayon? Parang bumilog yung mukha ko. Siyempre, nagamitan kita ng halamang Javier. Ang dahil dyan mukhang nabawasan ka ng 10 taong edad. Para kang naging bata. Oo nga parang gwapo-gwapo ko talaga ngayon. Pakawari ko makakadalawang babae pa ako niyan. Wag. Mali yun. Ko talaga may asawa at anak ka ni. Teka, di ba birthday ng anak mo? Tara, punta tayo. Sige, at itatabi ko lang tong mga gamit ko. Baka mamaya habang wala ako dokwitin ng mga tao. Di ba may bantay? Naku, wala yan pakialam kung simpleng tao lang, pero kung taong merong kakayanan, yun, saka yan makikialam. Ganun pala yun. Oo, ganun na nga.
Teka, halika, tulungan mo ko. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento. Baka sabihin nyo ang pangit naman, kahit paano'y maganda pa rin. Huwag po kayong mawawala dahil meron pa tayong upload mamaya. Pakidalo po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. At sa mga gustong makipag-ugnayan sa akin, mag-download kayo ng Viber at isave nyo ang aking number na 0948-5230-887. Ang pangalan po niyan ay Roxy at nakalagay din ang aking muka bilang profile picture. Huwag po kayong magpapaloko sa mga gumagaya sa akin sa Facebook dahil wala po akong ginagamit na Facebook. Kapag kayo na-scam niyan, wala po akong pananagutan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel.